Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Ngayong taong 2026 ay maraming kaabang-abang na mga kaganapan ang aasahan ngayon ng taong bayan. Inggil sa mga opisyal at personalidad na dawit sa korupsyon sa maanumalyang flood control projects at korupsyon sa DPWH na ayon sa balita ay isusunod na umanong aaristuhin ang mga senador at mga kongresista na sangkot sa korupsyon. Base na rin sa mga salaysay ng mga witnesses na ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure or ICI at ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Matatandaang pinangalanan sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Senador Villanueva, Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay at pinangalanan din si dating Senador at ngayon ay Secretary na ng DepEd na si Sani Angara. Ito ay base sa mga salaysay ni na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. At ang inaabangan ngayon ng marami ay ang paglabas ng nilalaman ng mga documents sa cellphone ng namayapang DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ayon sa Office of the Ombudsman ay inaantay na lamang nila ang forensic test ng NBI sa phone ni Cabral at sa kanila ilalabas o ito-turn over ito sa Office of the Ombudsman. Dito talaga malalaman at mahahalungkat kung sino-sino talaga ang totoong tumanggap ng milyones na mga kickback mula sa mga projects ng DPWH. Si Cabral ay isa sa mga may alam sa anomalya sa DPWH dahil siya ang chairman sa planning ng departamento. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay natuntun na magdadalawang buwan nang nagtatago itong si Bato at hindi na rin ito nagpapakita sa Senado simula nang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya noong Nobyembre na meron ng arrest warrant ang ICI para kay Senator Bato de la Rosa. Si Bato ang Vice Chairman ng Committee on Finance at Vice Chairman din siya ng Committee on National Defense, subalit hindi na ito uma-attend sa mga Senate session at hearing na ikinadidismaya ng ibang mga senador at ng marami nating kababayan. Ayon sa mga netizens, ay dapat gumawa na ng aksyon dito ang Senado lalo na si Senate President Tito Soto upang madidisiplina itong si Bato de la Rosa. May mga hakbang nang ginawa sina dating Senador Antonio Trillanes, idinulog nila sa Ethics Committee ng Senado ang ginagawa ni Senator Bato. Maaaring ground for removal from the Senate ang hatol dito ng Senado. Bali-balitang nandun sa Davao itong si Bato de la Rosa nagtatago. Alam umano nitong kung lalabas siya ay bibiglain na lamang siyang aaristuhin ng Interpol at PNP. Alam din itong hindi siya tutulungan ng Senado lalo na at hindi siya kakampi ng administrasyon at ng majority ng Senado. Nito, ngayon ko lang napansin, dalawang dating Bucor chief ni Duterte, pareho palang nagtatago ngayon. Parang grabe ang irony, ano? Grabe ang irony. Ay di ba ang Bucor, Bureau of Corrections, ang binabantayan niyan mga preso, di ba? Mga inmates, mga preso, PDLs. Yan yung yan yung humahawak ng National Bilibid Prisons, yung sa Iwahig. Panahon ni Duterte, naging hepe ng Bucor, si Bato de la Rosa. Ang marami kasi ang alam lang kay Bato, PNP chief, hindi. Si Bato de la Rosa, matapos yung kanyang pagiging PNP chief, pinalitan siya ni Albayalde, inappoint siya ni Duterte sa Bucor. Kaya naging Bucor chief yan. Naging hepe ng Bureau of Corrections yan si Bato. Bago yan tumakbong senador. Pagkatapos naman ni Bato, pumalit na naman sa kanya itong si Bantag. O yun, si Bantag. Kaya itong si Bantag sa si Bato, pareho sila naging hepe ng Bureau of Corrections. Ngayon, pareho itong dalawang ito, mga dating hepe ng Bucor, binabantayan nila noon yung mga preso, o ngayon sila nagtatago. Nagtatago yung dalawa. Si Bantag, dahil sa may warrant of arrest, dahil sa siya ang pinaka-mastermind, di umano, sa pagpatay kay Kaper Silapid. O yan, matagal na yan. 2022 pinatay si Kaper Silapid. 2023 lumabas yung warrant of arrest. Anong taon na ngayon?
2025, 2026 na nga eh. Oh, kaya ano na yan, matagal na nagtatago yan si Bantag. Ha? Ito namang si Bato nagtatago dahil naman sa ICC, warrant of arrest. Ikot. Oh. Ha? Ikot si ano, ikot si Bato. Ayaw niyang mangyari sa kanya yung ginawa kay Duterte. O kaya ngayon pa lang, kahit chismis pa lang, hindi pa kumpirmado na may warrant of arrest, nagtatago na. Pero yung dalawa na yan, ang dalawa na yan, si Bantag at saka si Bato, inappoint yan ni Duterte sa Bucor dahil ang tingin nila sa dalawa na yan, matapang. Di ba? Yan yung ano niyan eh. Pastime. Shout out. Happy New Year. Salamat sa pag-send ng donations. Yang dalawa na yan, inappoint yan ni Duterte dahil ang kilala ni Duterte niyan matapang, walang kinakatakutan. Halimbawa itong si Bantag. Ang pakilala niyan kay Bantag, pinasabugan daw niya ng granada yung mga Chinese. Kaya sabi ni Duterte, yan ang gusto kong humawak ng Bucor. Yan ang gusto kong humawak sa National Bilibid Prisons. Walang kinakatakutan, no? Kaya yan yung pakilala ni Duterte diyan. Si Bongo pa nga sabi ni Bongo, yan ang sabi ng presidente, yan daw ang gusto niyang karakter ng isang hepe ng Bucor. Si Bato naman, alam din naman natin, ganun din ang pakilala ni Duterte niyan. Na yan si Bato, wala rin niyang kinakatakutan. Nung panahon ni Duterte na mayor siya ng Davao, chief of police ng Davao yan, si Bato. Yung mga Davao Death Squads, nagawa niyan ang lahat dahil ang hepe ng PNP doon sa Davao City, si Bato. Kahit nung panahong mayor na si Sara, si Bato pa rin yung kanyang hepe ng pulis. Nang maging presidente si Duterte, ginawa niyang chief ng PNP si Bato. Dahil si Bato yung matapang, gagawin kung ano yung pinapagawa niya. Kaya itong dalawang ito, ang pagpapakilala na Duterte diyan, pareho matapang yung dalawa na yan, bilib siya diyan. O ngayon, nasaan na yung tapang ng mga ito? Si Bantag nagtatago, si Bato nagtatago din. Yung mga pinakilala ni Duterteng matatapang na wala daw kinakatakutan. Kasi ang pagkakapakilala kay Bantag, pinasabugan ng granada daw yung mga Chinese doon sa kulungan. Kaya yan daw ang tamang maging hepe ng Bucor. Si Bato naman, PNP chief, wala rin kinakatakutan. Pinagawa ni Duterte gagawin. At nung natapos na yung kanyang pagiging PNP chief, linagay naman siya sa Bucor. Linagay siya sa Bucor dahil yung mga astig diyan, mga siga diyan, kaya yan ni Bato de la Rosa. Yan yung Kaya ang pagpapakilala dito sa dalawang ito, pareho daw yan matapang. Bilib yan si Digong, katulad din daw ni Digong matapang. O ngayon, saan sila dinala ngayon ng kanilang katapangan? Saan sila dinala ngayon ng kanilang katapangan? Si Bantag ngayon nagtatago doon sa Cordillera. Si Bato ngayon nagtatago, sabi sa Davao, sabi sa Pampanga. Palipat-lipat ng pinupuntahan sa mga kaibigan, palipat-lipat ng mga gamit na sasakyan. Kaya ito, ang buhay nitong dalawa ngayon, kung dati napakamakapangyarihan nila, o ngayon, anong nangyari sa kanila? Nagtatago sa lungga. Yan yung Actually, yan yung mga nangyari sa mga naging kay Duterte. Si Roque nandun ngayon sa Europa. Si Kibuloy nakakulong na. Yan yung mga nangyari kay Duterte. Yung mga sumunod kay Duterte, yan yung nangyari. Parang napaka-ironic. Yung dalawang hepe dati ng Bucor na pinakilalang matatapang, so ngayon nagtatago, pareho. Pareho. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan na yung mga nangyari. Sana naisip nila, yan na yung nangyari sa kanila sa pagsunod kay Duterte. Yan na yung nangyari sa kanila. O saan sila dinala ng bulag na pagsunod kay Duterte? Yan. Yung buhay nila na dati normal, maayos. Oo nga, si Bantag siguro, marami na rin kayaman yan. Si Bato, marami na rin kayamanan yan. Pero saan kayo dadalhin ang inyong mga kayamanan? Yan ang ngayon, nagtatago sila. Tama si Kabunyog Antonio Espinosa, matatapang noon, ngayon nagtatago na. Yan yung nangyari sa kanila. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po,
Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, followers, Happy New Year po sa inyong lahat. Maligayang bagong taon sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga natin itong si Bato de la Rosa. O, 2026 na. Ano kayang plano ni Bato? Anong plano ni Bato? Patuloy pa rin ba siyang magtatago? Hmm? Ha? Pero nitong Pasko, itong break nitong Pasko, mayroong maiksing live si Bato eh. Mayroon siyang maiksing live, nagpakita siya, ha? Pero maiksi lang, hindi masyadong parang nagparamdam lang. Hi, Kabunyog Luisa Rialin. Good evening. Si Argo, wag ko nang i-greet ito eh. Lagi ko nang gini-greet yan eh. Ha? Oh, medyo nagparamdam. Mayroong maiksing video si Bato nitong holiday break. Nagparamdam si Bato, pero maiksi lang. Ang tanong, ngayon na 2026 na, tapos na ang holiday break, sa susunod na mga linggo, magbabalik na ang Senado. Magbabalik na ang Senado sa kanilang regular na session. Anong gagawin ni Bato? Hindi pa rin ba siya lalabas? Tuloy pa rin ba siyang magtatago? Medyo kailangan niyang pag-isipan yan. Medyo kailangan pag-isipan niya yan. Kasi lumalabas ngayon kay Bato, sobrang duwag niya naman. Lumalabas kay Bato ngayon, sobrang duwag. Kasi unang-una, wala pa naman yung warrant of arrest. Wala pa. Sabi pa lang ni Boying Rimulya. Pero officially, technically, wala pa namang warrant of arrest. Dapat sana naka-ready lang siya na kung lumabas ang warrant of arrest, handa na siya. Ito ngayon hindi. Wala pa yung warrant of arrest, na. Hindi na nagpapakita si Bato. Kaya lang pagpasok nitong 2026, pag-resume ng session ng Senado, kahit ang liderato ng Senado, malalagay na niyan sa alanganin. Mahihirapan na sila Senate President Soto, mahihirapan na ang liderato ng Senado na hayaan pa rin si Bato sa ganyan. Ang taong bayan nagre-react na. Nagsisweldo siya. Tumatanggap pa rin siya ng sweldo pero hindi naman siya nagpapakita. Hindi naman siya nagtatrabaho sa Senado. Kung ang mga ordinaryong manggagawa nga, ordinaryong tao na yon, mag-absent ka lang ng isang araw, 2 araw, grabing paliwanagan na yan. Ito pa, ano na yan eh, by January 10, November, December, January, by January 10, ang 2 buwan niya nang nagtatago. Pang 2 buwan niya nang nagtatago. Kasi, ang Senado, nag-session yan, di ba nag-break ng undas? Nag-break ng undas, tapos bumalik sila November 10. November 10, hindi na nagpakita si Bato. December 10, 1 month. Tapos January 10, 2 months. Pag nag-2 months na siya, sa January 10, medyo na yan, mahirap na sa Senado na idepensa yan. Na yan, sigurado marami ng grupo, marami ng sektor ang kakalampag sa Senado niyan. Anong ginagawa ninyo? Kumbaga, anong ginagawa ni Senate President Soto? Anong ginagawa nila Majority Floor Leader Mig Subiri? Anong ginagawa ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano? Hindi pwedeng ganyan. Kaya, ngayong 2026 na, dapat mag-isip-isip na si Bato. Kumbaga, hindi ito pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Masyado nang naaabuso yan. Kahit pa sabihin na may banta sa kanya, banta pa lang yan, hindi pa naman yan totoo, hindi pa sigurado. Siguro, pag lumabas na yung arrest warrant, yun medyo mag-isip-isip na siya kung anong gagawin niya. Pero ito, wala pa. Kaya nga kahit yung Korte Suprema lumapit siya sa Korte Suprema sa pamamagitan ng abogado niya. Nag-file sila ng TRO. Sabi ng Korte Suprema, ang TRO naman ang ibibigay namin. Wala pa namang warrant of arrest. Di ba? Actually, sampal kay Bato yun at sa kanyang abogado. Kulang na lang sabihin, masyado ka namang naduduwag.
Wala pa nga ang arrest warrant, ano ka na, natatakot ka na, sobrang takot mo na. Hmm? Kaya sa totoo lang mga kabunyog, 'di ba lumapit si Attorney Torion, yung abogado niya, lumapit sa sa Korte Suprema, humihingi ng TRO. Ibig sabihin, i-TRO daw ng Korte Suprema ang gobyerno. Sabi ng Korte Suprema, anong magiging basihan ng TRO? Temporary restraining order. Mayroon na bang arrest warrant na naipakita? O dapat kung kayo ang nag-a-apply ng TRO, sabi doon kay Toryo na, kung nag-a-apply kayo ng TRO, ipakita nyo yung ano, dokumento. O nasaan ang dokumento na nagpapakita na mayroon nang arrest warrant si Bato de la Rosa? Wala namang maipakita. O, ang tinuturo si Boying Rimulya ay ang gusto ng kampo ni Bato, orderan ng Korte Suprema si Boying Rimulya na i-produce ang arrest warrant ng ICC. Hindi naman pumapayag ang Korte Suprema. Bakit naman namin uorderan ng ombudsman? Ha? Yan yung ano dito. Ang akala kasi ni Bato, talagang lalabas na kaagad yung arrest warrant. Eh ngayon, hindi naman lumalabas yung arrest warrant. O paano yan? Paano yan kung ano, Pebrero na wala pa ring arrest warrant, magtatago pa rin siya? Medyo ano na yan, questionable na kasi nga ang taong bayan nagre-react na eh. Hmm? Kakalampagin na ang Senado diyan. Kami lang sa Bunyog hindi namin tatantanan 'yan, ha? Kakalampagin namin sa Bunyog ang Senado niyan. Malalagay na niyan sa defensive si ano eh, si Senate President Soto. Unang-una rin, napaka-unethical din ni Bato de la Rosa. Hindi man lang hindi man lang kumukontak kay Senate President Soto, hindi rin kumukontak kahit kay Laping Lacson. Ha? Si Sherwin Gatchalian, pikon na sa kanya eh. Kasi 'di ba kainitan ng debate tungkol sa budget, Vice Chairman ng Senate Finance Committee si Bato. Vice Chairman 'yan. Ang chairman si Win Gatchalian. Ang Senate Finance Committee, yan ang counterpart ng House Appropriations Committee. Kaya pagdating sa national budget, ang nag-aasikaso niyan yung committee na yan. Ang chairman yan ay si Sherwin Gatchalian. Pero ang vice chairman ng committee na yan, si Bato. Di dapat katulong sana ni Sherwin Gatchalian ang vice chairman niya. Hindi man lang tumulong. Aside sa hindi man lang tumulong, hindi man lang nagpakita. Aside sa hindi man lang nagpakita, hindi man lang nagsabi sa kanya, sabi ni Senador Win Gatchalian, kung ano bang plano niya. Ano ba siya? Magpapakita ba siya o hindi na talaga? Wala daw kontak man lang. Kaya sa totoo lang, ano na ito mga kabunyog, kailangan na itong warningan ng Senado. Kung wala pa rin ginawa ang Senado diyan, tinutolerate nila si Bato si ganyan. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan sa imahe ng Senado. Kaya dapat pagpasok nitong pagbalikan nila ng session, babalikan ng session sila ngayong Enero. Pag hindi pa rin sumipot si Bato, dapat warningan na ng liderato ng Senado si Bato de la Rosa. Ano bang plano niya? Hindi naman pwede yung ganyan. Anyway, yan mga kabunyog mga kababayan, ito kasing tungkol kay Bato, aabangan talaga natin 'to kasi ngayong 2026 magiging mainit na pangyayari ito. Either lumabas na yung arrest warrant ni Bato, aabangan natin anong gagawin ng gobyerno. Si Bato naman, kung hindi pa rin lumalabas ang arrest warrant, anong gagawin niya? Hindi siya magpapakita? Hindi naman pwede yan. Siniswelduhan siya ng taong bayan. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
Mr. Chair, given that the BICAM conferees present here today have already affixed their signatures, on behalf of the House of Representatives panel, we wish to express our appreciation to our colleagues in the Senate for their constructive engagement and cooperation throughout the conference committee deliberations. Maraming salamat, Madam Chairperson. On behalf of the Senate panel, we would like to extend our gratitude to our colleagues in the House of Representatives for their collaboration and dedication during the conference committee deliberation. So maraming salamat. Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year sa ating mga kasamahan.